Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We begin with diary entry number 1089. On April 14, 1937, I felt so bad that I barely managed to get up to assist at Holy Mass. I felt much worse than I did at the time they sent me for treatment. There was wheezing, and there were rattling noises in my lungs and strange pains. When I received Holy Communion, I don't know why, but it was as if something were urging me to this prayer, and I began to pray in this manner. Jesus, may your pure and healthy blood circulate in my ailing organism, and may your pure and healthy body transform my weak body, and may a healthy and vigorous life throb within me, if it is truly your holy will that I should set about the work in question. And this will be a clear sign of your holy will for me. As I was praying in this way, I suddenly felt as if something were jolting my whole organism, and in an instant, I felt completely well. My breath is clear, as if there had never been anything the matter with my lungs, and I feel no pain, and this is a sign for me that I should set about the work. Noong Abril 14, napakasama ng pakiramdam ko na halos hindi ako makabangon para tumulong sa banal na misa. Mas masama ang pakiramdam ko kaysa nung ipinaospital nila ako para ipagamot. Ay humihingal at may mga dumatagungdong na ingay sa aking mga baga at kakaibang sakit. Nang tumanggap ako ng banal na komunyon, hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may humihimok sa akin sa panalangin ito at nagsimula akong manalangin sa ganitong paraan. Jesus, naway dumaloy ang iyong dalisay at malusog na dugo sa aking nananamlay na organismo, at naway pagguhin ng iyong dalisay at malusog na katawan ang aking mahinang katawan, at naway isang malusog at masiglang buhay ang pumintig sa loob ng aking katawan, kung ito ay tunay na iyong banal na kalooban, upang masimulan ko na ang gawaing nakaatang. At ito ang magiging malinaw na tanda ng iyong banal na kalooban para sa akin. Habang nagdadasal ako sa ganitong paraan, bigla kong naramdaman na parang may kumikiliti sa aking buong katawan, at sa isang iglap, maayos na ang aking pakiramdam. Okay, so you may be familiar with this prayer. This is a healing prayer which was in the diary of Faustina. So ito yung ano tayo, stampita na nakalagay din ng prayer na ito eh. We also use this in our healing prayer in our 3 a.m. program. This is the power of, it uses the power of the words. It uses the power of visualization. It uses the power of trust. So makikita niyo dito, may your pure and healthy blood circulate in my ailing organism. What are you visualizing? You are visualizing the pure and healthy blood of Jesus in your body. Kapag ang dugo ng ating Panginoong Hesus ang umiikot at nananaytay sa ating ugat, ito yung makakapangibabaw kasi may kakaibang kapangyarihan ng kanyang dugo. Ito yung dugo na dumanak
sa ating Panginoong Hesus at sumisimbolo sa pagliligtas niya sa sangkatauhan. So, ganun ang kapangyarihan ito, kaya pag ito ang nanalaitay o dumaloy sa ating mga ugat, anumang mga problema, anumang dumi, anumang toxins, viruses, bacteria, or any negative entities and elementals in the blood will be completely flushed out. Parang may isang tornado na dumaan, wawasi-wasi nito, no? Sweep, wawalisin kung anumang merong bagay doon na hindi maganda at naaayon sa ating mabuting kalusugan. So it is in the physical body, in the form of the physical body. So sa physical body, ang i-imagine natin ay ang dalisay at malusog na dugo ng ating Panginoon. But if it's in the spiritual body, of course, it would be the blood, the spiritual blood of Jesus. Yung pulang sinag, kung spiritual ang kailangan natin. So it depends upon the need of the body. And then may the pure and healthy body. So una, yung dugo at katawan. Diba ito yung natin sa chaplet, tinataas natin ang katawan at dugo. Okay? In the first part of the chaplet, katawan at dugo. And then in the second part, kaluluwa at pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoon at manunubos. So it is using actually the chaplet, kaya lang nag-iba lang yung kaniyang formulasyon, no? Because this is being used for healing. So ang itatransform ng kanyang katawan ay yung ating mahinang katawan. Yung una ay yung dugo na dadaloy sa mga organs of the body. So inside us, sa loob natin. And then, yung malusog naman na katawan ng ating Panginoon ay i-visualize natin na tinatransform o pinapagpanibago ang ating mahinang katawan. And may a health and vigorous life throb within me. No, kasi, yun si Jesus, malusog. Wala siyang sakit. Siyang nagpapagaling ng mga may karamdaman. And by these powerful words, which are also the words in the chaplet, at sa pamamagitan din ng visualization technique na ginagawa natin palagi, nagkakaroon ng kagalingan. Kung kay Faustina ay naging epektibo ang dasal na ito, ganun din sa atin. But you have to trust. Kailangan ng matinding pananalig upang kung ano man ang binivisualize mo naman ang hinihingi mong forma ng kagalingan ay maganap sa'yo. Kahit gaano kagaling ang visualization, kung wala ka namang tiwala o pananalig sa ating Panginoon, hindi rin ito magkakaroon ng katuparan. So again, you believe in the power of these words, which are the words in the chaplet. You visualize yourself being healed because Jesus is the one in you. It is Jesus' blood in your bloodstream. It is Jesus' body transforming your physical body. Si Jesus din ang nasa kaloob-looban, pumipintig at nagbibigay ng bagong buhay palagi sa iyo. And through all this, healing would be possible. May take note of this. If you still don't have this prayer, you can put it in your wallet. Kung hindi mo pa ito sa ulo, lagay mo lang sa wallet mo, and whenever you need this prayer, you can easily pull it out and read it aloud. Or you can also read it silently, but you have to visualize strongly.
Kailangan sahasain ito ang sarili mo para sa visualization technique na ito. You can also give it away. I-print mo or isulat kahit nakasulat lang, no? Mas maganda, the other side of the card, there's an image of the Divine Mercy. Siyempre sa image, nandun yung nakalagay na lagda niya na Jesus, I trust in you. Tapos sa likod naman ay ang healing prayer na ito. It's not difficult to reproduce. Maigsi lang ang prayer. You can write this. Na kung gusto mo na makatulong. You can also do this in your phone. Post this in your Facebook wall and share or forward to friends, send in messenger para malaman din nila kung anong pwede nilang dasalin. Yung tipong gagamit ng makapangyarihang salita so that healing may take place. They can use this and recite this every day, many times a day. And it guarantees that every cell in our body will be transformed, will be regenerated. Yung mga lumang cells ng ating katawan that do not anymore serve the purpose ay mapapalitan. May mga bagong cellula na makikreate and the cells will conform to the pure and healthy body of Jesus. Yun po, no? Diary entry number 1089.